Isa pong magandang umaga sa tanan or sa lahat. Ang inyong pong Kuya Ed ay malawig pong bumabati ng manigong bagong taon at mapayapa. Nawa sa ating mga panalangin ay makamit natin ang ating laban para po sa kapakanan ng ating mga mahal sa buhay at kapakanan ng ating mamamayan. Ang kapatiran po ng Federations of Guerrilla Fighter, shout out po. Sa kapatiran po ng Guardian, sa lahat po ng Guardian sa Pilipinas, from GBI, PGBI, GCF, and others, ay bumabati po. Ang mensahe ko pong to ay mensahe po para sa buong mamamayan. Please lend me your ear. Sa mga kapatid po namin sa amin na fraternity, bumabati po ang inyong kapatid na si Kuya Ed, under po ng Fraternity Associations of the Philippines, especially po sa Alpha Phi Omega and the Scout Royal Brotherhood. Binabati ko po kayo. And then, consecutively on the other. Binabati ko rin po ang Agilion sa kanila pong malawig at maigting na suporta sa ating pong mga kapatid na OFW. Ang ating pong mga kapatid sa Vloggers Alliance of the Philippines, binabati ko po kayo ng isang manigong bagong taon. Sa AFP Officer and Retirees Associations of the Philippines, Sir, magandang umaga po sa inyo. Sa Enlisted Personnel Associations of the Philippines, magandang umaga din po. Sa active ng sandatahan, sa active ng National Police na patuloy pong nagsisend ng napakalaking suporta para sa amin. Ang inyong po, Kuya Ed, sa ilalim po ng pamunuan ng makabagong katipunero ng bayan, ay maigting pong nagpapaabot sa inyo ng mensaheng to sa araw po ng bagong taon. Dumadanas po tayo sa ngayon at sa darating. Effective on January, isa na pong pasanin ang kanilang pagpirma sa mga adjustment at proposed budget sa 2025. Malawig po dito na sila po ay hindi makataong bayan. Sila po ay nananangkilik sa salapi at nilabag po nila ang konstitusyon. Pinagsamantalahan po nila ang ating pong mga pagtitiwala sa punto na atin po silang inihalal. At ngayon, tayo po ay kanilang pinarurusahan sa sala na sila po ang may gawa. Malinaw na malinaw, hindi po ito mapasisinungalingan na kung ikaw man ay pingkalawan, ikaw man ay loyalista, makinig. Ikaw man ay loyalista at kung kami man sa partido ng mga nananalig na kayang baguhin at may pag-asa pa ang ating bansa sa liderato ng mga Duterte ay apektado sa kanila pong ginawa. Uulitin ko po para magising po kayo sa laban na ito. Kung kayo man ay pingkalawan, kayo man ay mga loyalista, o kung kayo man ay mga DDS, lahat po tayo ay apektado sa kanila pong ginawa sapagkat sila po ang nagnakaw, tayo ngayon ang magbabayad. Uulitin ko para magising kayo
sa panawagang ito ng makabagong katipunero ng bayan sa ilalim po ng watawat ng KKK ay ipinababatid po namin at ipinababatid namin sa mga tulog niyong isipan. Kayo man ay pinkalawan, kayo man ay loyalista, at sa hanay ng mga DDS, lahat po tayo ay magpapasan at magbabayad sa kanilang mga pagnanakaw. Kung ito po ay hindi pa sapat na dahilan, rason, ay nasa sa inyo na po ang bagay na yan. Amin pong ipinababatid na kailangan baguhin, kailangan niyang likasin, kailangan niyang umalis. Sa pamunuang ito, lahat po kami ay nagkakaisa. Lahat po kami ay magsasama-sama. Ang lahat pong nabanggit ko na samahan, kapatiran, at ang special na kapatiran na aking pong nais batiin ay ang The Orders of the Philippine Eagle or the Fraternal of the Philippine Eagle, which kami ay kasapi. Malawig din sa puntong ito na kami ay nagamit, kami ay nalinglang ng hudas na pamahalaan na ito ni Ngiwi, sapagkat ginamit niya ang salitang mangangasiwa at mangangalaga sa kapakanan ng taong bayan, larangan ng programang matatag at maayos. Kaya sumuporta ang Fraternal Eagles of the Philippine Eagles sa kanya. Ngayon, ang lahat pong sangay na ito ay sumisigaw ng katarungan, at ang katarungang pong yan ay ang katarungan na maibalik, katarungan na lumaya, at ang katarungan ng kalapastangan ng ginawa mo, BBM. Sa iyong pag-aakala at pagtuturing na sa palagay mo ay hindi mo pinirmahan ang 50% adjustment o pagbabawas ng lahat ng para sa pagtanggap, modernisasyon, para sa retirees, para sa lahat ng alignment, meron ang AFP, sinamantala mo rin ang pagnanakaw at pagtatago sa halaga ng 926 billion US dollar na ibinigay. Makinig ka ng ibinigay ni President Biden ng United States of America. Makinig ka ng United States President of America sa ngalan ni President Biden. CIA, wag ang taong bayan ng Pilipinas ang iyong gawan ng propaganda at programa. Ang presidente ng Pilipinas ang may pananagutan yan, hindi ang taong bayan namin. Kung anuman meron sa inyong programa, kabayaran sa kanyang paglapastangan, sa kanyang pagnanakaw ng salapi ng 926 billion US dollar para sa AFP modernization, kayo na po ang malawig na may kapangyarihan sa kung ano ang gusto ninyong gawin sa aming gunggong na presidente at sa kanyang mga crooks. Dahil kung hindi nyo po ito gagawan ng paraan para sa kanilang kaligtasan, sa aming paghahamok, sa aming pag-aaklas, ay malalagay po silang lahat sa hindi po magandang katayuan. Pinababatid lamang namin sa inyo mga kawatan at nananawagan kami sa Bangko Sentral ng Pilipinas na huwag ninyong i-release ang anumang salapi ng involved nito sapagkat mananagot din kayo sa amin. Pag ito ay ginawa nyo at pinahintulutan ninyo, idadagdag namin kayo sa hahanay sa Liwasang Bonifacio.
Iba na po ang katuwiran, iba na po ang antas, at iba na po ang katayuan ng ating bansa. Nang dahil po sa inyong mga katarantaduhan at pagnanakaw, pinaalalahanan lamang namin kayo. Dahil kung dumating ang time na sa huli na ang pagsisisi, baka sabihin nyo ni hindi nyo man lang kami inimpormahan at pinaalaman na po pwede naman natin itong talakayin at pag-usapan. Paalala lamang na ang lahat ng oras at panahon ay nasa inyong mga kamay. Pero pag nanakaw pa rin sa salapi ng bayan ang inyong inuuna, para lamang malihis ang usapin at mapunta sa pamilyang Duterte. Pinaalalahanan kita, Mr. President, kami po ay hindi nyo na maaawat. Kahit pa sabihin natin na hindi ninyo pinirmahan at pinakailaman ang katayuan ng pananalapi ng sandatahan, ang taong bayan naman ang siyang mananagot sa inyong mga katarantaduhan. Nakalimutan mo ba, Mr. President, na ang aming mga mahal sa buhay ay nasa sinapupunan ng pamahalaan at ng mamamayan? Hindi kami nababayaran, Mr. President, at hiling namin ay umalis ka na sa pwesto mo. Sapagkat nagdaos na kami ng bagong taon, kalakip ang aming mga mahal sa buhay. Ngayon ay wala na kami pang rason para hindi kami magsama-samang muli. Naihalik na namin at idalangin na namin ang aming kaligtasan, kalakip ang aming mahal sa buhay. Pinaalalahanan kita, and this is now the last call sa iyo, sapagkat gaya nga ng aming sinabi sa iyo, when you sign it, when you sign the declaration budget of 2025, and that is your call. And that is our call. Inuulit ko sa iyo, Mr. President, walang hiyang tao ka. Kasama mo sila lahat at ang advisor mong si Bersamin. Hindi ninyo inisip ang kapakanan ng taong bayan. Lahat alos inadjust nyo. Inilagay ninyo sa AKAP at saka sa DPWH, na kung saan sa DPWH ay ang pugad ng mga korupsyon. At ang AKAP ay pugad din ng kawalang-hiyaan. We are warning you, whatsoever ka man, kayo man ay pingkalawan, kayo man ay mga loyalista, sa pagkakataon na to, sama-sama tayong tatanggap at magbabayad ng kanilang mga ninakaw. Uulitin ko, sama-sama tayong lahat ng mananagot at magbabayad ng kanilang mga pagnanakaw. Magmula ilaw, tubig, kuryente, transportasyon, pagkain, lahat na, pati na ang edukasyon at tanging pag-asa na lamang ng mga Pilipino ay winalanghian nyo pa rin. Gusto nyong malaman na may mga proyekto kayo. Hindi na po tanga ang taong bayan, gising na po ang taong bayan at patuloy po kaming magpapaalala sa iyo, Mr. President. And that is enough, Mr. President. The Filipino people is overwhelmed, awake for what is happened in our entire country today. United States of America, prior and lend me your ear. This Sanabagan and this goddamn personality of Marcos is responsible of having, getting, receiving
your 926 billion US dollar for the armed forces modernization. And we know that. And we are not moron and asshole to sacrifice our people for what Marcos did to us. We are shouting and we are crying for the good words that please, immediately upon, conduct your operational a group of Delta Force to get this goddamn Marcos to throw outside our government. Because we are not Filipino like this goddamn crook and asshole and a moron. This president is bad apes. This goddamn president is a bad ape. No word to be intended for this stupid person. Please, make your call. If we catch these intruders inside Malacanang, we will rip his body, divided in four. So, his last name will be last together of all cronies. We prepare and we would like to inform you that immediately after this one, we will pass the resolution for reinstatement of the law on such death penalty for a traitor, for a corrupt, and other involved family that been also involved in the corruption. All their supporters, congressmen, senators, and the others also corrupt. We will be passed as soon as possible this law to return and to use again that death penalty is the best and it's possible to implement to them. Again, taong bayan, ang oras at panahon ngayon ay hindi na panahon para tayo ay mag-away-away. We call for the national recognition. Hindi na po ito oras ng mga pag-aaway-away. Pingkalawan ka man, loyalista ka man, DDS ka man. Dahil sa kanilang ginawa, tayo pong lahat ay mananagot. Hindi porket nagnakaw sila, pre ka na. Dahil ikaw ay pingkalawan. Hindi dahil sa nagnakaw sila ay pre ka na. Dahil sa ikaw ay loyalista. Nagkakamali kayo ng pagtuturing. So whatsoever, dumating man kayo o hindi, hindi nyo na po kami maaawat. Sa lapian po ng makabagong katipunero ng bayan, ngayon nyo lamang po ito narinig. Pero ilang panahon na po ito, since 1900, nanatili ang kilusan na to. Nanatili po ang kilusan nang dahil nga sa pagbabago ng administrasyon, nang dahil din sa katarantaduhan ni General Emilio Aguinaldo for his first administration bilang kauna-unang presidensiya ng Republika ng Pilipinas. Malaki po ang kanyang inatinan at involvement sa pagkakaroon ng Republika ng Pilipinas. Yes, and that is true.
pati na ang pagbabago ng pagwawagayway ng watawat ng Pilipinas ay binago niya na rin. Samantalang sa unang deklarasyon, ang watawat ng Pilipinas, ang pula ay ang nasa taas bilang sagisag ng pagiging makadiyos, makatao at makabayan. Hindi po gera o digmaan. At ang asul ay ang pagiging masunurin at mapagmahal sa edukasyon at mapagmahal sa reliyon. Alinsunod ng puti sa kanyang kadakilaan at ang 8 sinag ng araw sa Rebolusyon at ang Luzon, Visaya at Mindanao. Binaligtad niya ito sa pagpapatibay na ang asul ang nasa taas bilang sagisag ng kanyang administrasyon at Panguluhan Emilio Aguinaldo. Kaya hindi na po naibalik ng wasto ang tunay na paggamit ng watawat ng inang bayan, na ang lawig nito ay sa lahat ng departamento ng gobyerno at ng ating edukasyon ay itinanim na ang maling kapahulugan. Ang watawat na nasa aking likuran at ang katangian nito ay ang tunay na nagsasagisag ng watawat ng Pilipinas. Inuulit ko, ang sagisag ng pula ay ang pagiging makadiyos, makatao at makabayan, hindi gera. Sapat na sa panahon ngayon na ibalik ang lahat, pati na ang edukasyon at ang alaala at historya ng ating republika ay maibalik na ito sa wasto. Dahil hanggat hindi ibinabalik ang bagay na ito, nananatili tayong nasa ilalim ng kurap na pamahalaan sapagkat ang sagisag nito ay sagisag ni Emilio Aguinaldo. Manupay hindi rin mapasinungalingan na ang may maniubra ng pagkamatay ni Andres Bonifacio at ng kanyang kapatid ay ang Pangulo natin na yan, si General Emilio Aguinaldo o si President Emilio Aguinaldo. Taong bayan, marami po kayong hindi nalalaman tungkol sa istorya ng Pilipinas. At ngayon, alinsabay sa ating mga pagkilos, alinsabay sa ating mga pag-aaklas, makikita ninyong may mga baligtad na watawat dahil sa pagnanais namin na ibalik kung ano ang tunay na historya ng watawat ng Republika ng Pilipinas. Sa puntong ito, kahit papaano ay maibalik ang tunay na doktrina, hindi na tayo maalapinin pa ng mga kabulukan na pagpapatibay at pagpapatupad. Nananawagan po agad kami for the last call. And this is the first and this is the last call. Na idaos namin ng maraos ang bagong taon sa ilalim na nag-iisang kandila. Nang may panalangin at may malaking pag-asa na tayo po ay magtatagumpay. Nananawagan po kami, pingkalawan ka man, loyalista ka man, didiis ka man, ang dugo mo'y nananalaytay bilang Pilipino sapagkat hindi tayo pwedeng papaghiwalayin ng mga lintik na politikang yan. Nananatili tayong iisang dugo bilang Pilipino, kaya magsama-sama tayong umpisahan ang paghakbang, palitan ang dapat palitan at papanagutin ang lahat ng mga responsibilidad sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ang Kuya Ed TV po ay nagpapasalamat. Sana po ay maging maayos ang inyong bagong taon. Kapiling po ang inyong mga mahal sa buhay. Let's pray together na sana ang ating pong mga hakbangin, ang ating pong mga pangarap
ang ating pong hinahing ay matugunan ng Ama sa Langit sapagkat siya lamang po at wala ng ibang pwedeng pagkatiwalaan sa pagkakataong ito. Ngunit may pag-asa po tayo sa liderato ng mga Duterte kung paano po maibabalik ang bagsak nating republika. Inuulit ko na nasa panganib po ang katayuan ng ating bansa gaya po ng sinabi ni Juan Ponce Enrile. Why you in Congress did not act appropriately for this program to save our motherland? Why? Nakup nyo ba ang salita ni Enrile na kahit siya ay mamatay, as long he hold the last breath of his life, he will fight. Ganon din po tayo. Pingkalawan ka man, loyalista ka man, didiis ka man, lahat po tayo ay dapat magsama-sama sa iisang tinig. Let's be a twig. Who can clean this goddamn government of corrupt? Kailangan maging walis tingting tayo. Enough is enough, mga kababayan. Enough is enough, Pilipino, na mag-away-away tayo ng dahil lamang sa katarantaduan ng iilang Pilipino at ng mga politiko. Nasa peligro ang bansa. Again, nasa peligro ang bansa. Alinman sa karatig na bansa ay aggressor kung tawagin, at ito ay may probability na maging kalaban natin. And they will claim that the Philippines are part of their country too. So magising na po tayo. Magising na tayo. Ang tanging pag-asa na lang natin ngayon ay ang sa liderato ng mga Duterte. Kahit ano po ang sabihin ninyo, wala pong maniniwala sa katarantaduan ninyo as long na nasa ilalim kayo ng maling desisyon at maling paniniwala. Enough is enough, people. Nasa peligro ang bansa. Kapag tayo ay nag-umpisang makidigma sa ating mga kakaratig na bansa, malalaman natin kung sino ang pingkalawa na isinisigaw ninyo at kung sino ang sasagot sa pangangailangan natin. At kung itinuturing ninyo na ang Marcos ay ang inyong pag-asa, hukin na namitin, ninakaw na ang inyong pag-asa, tulog pa rin kayo. Hindi makikialam ang Amerika. Bagkus, gusto ng Amerikang sakupin tayo dahil ang Pilipinas ay nasa center point of retaliation. Tandaan ninyo, kahit tumingin kayo ng watawat ngayon o tumingin kayo ng geographic map, ang Pilipinas ay ang sentro ng Asia kung saan madali ang Amerikang makapag-retaliate. Yun po ang katotohanan sa nabagan. Yun po ang katotohanan kung bakit sila nakikialam sa politika since 1898 pa hanggang ngayon ang Amerika ay nakikialam sa politika ng Pilipinas. At siya din ang rason kung bakit pinatay ni Aguinaldo o ipinapatay ni Aguinaldo si Gat Andres Bonifacio. Dahil sa isang salita, kung gusto mong to win this election, kill or finish up your opponent. Nakalatag po yan sa istorya, hindi po magsasalita kami mga katipunero o kami mga makabagong katipunero ng bayan para linglangin kayo. But that is ended. Ito po ay oras na para po sumagot. Kung hindi po kayo sasagot, kami po ang sasagot. Pakatandaan nyo lamang na ang aming sakripisyo ay hindi po kayo kasama. Kayong mga negatibo. Dahil kaya po namin i-divide
kaya po naming i-divide. Ang lahat po nating pangalan ay nasa isang programa lamang. So kayang-kaya po namin itong madipay. Kung pinggalawan ka man o loyalista ka man. Hindi po tanga ang social media ngayon. Malalaman po namin yan. Malalaman at malalaman kung saan ka nakabahig. Muli mananawagan kami sa ilalim ng programa ng Makabagong Katipunero ng Bayan or MKB under sa watawat ng KKK. Aantayin niyong may mangyari para sa katotohanan. Hindi nawawala yan sa Pilipino noon pa. Ang to see is to believe. Kaya nga uulitin namin ang katagang yan. Pero hindi po kayo kasama. Tatandaan ninyo, hindi po kayo kasama. Kayo na mga naglulugmok ng maling impormasyon sa taong bayan. Pakatandaan ninyo. Kayo na kung sino-sino o ano-ano, pakatandaan ninyo. Dahil mababago po ang lahat this coming 2025. At nananalangin kami sa gabay. Hindi po sa gabay ninyo ng mga pingkalawan at loyalista. Sa gabay ng Ama sa Langit. Nag-live ang Kuya Ed para ipabatid sa inyo na this is the last call for your goddamn president to step down. To step down hanggat may time. Hanggat may time, Mr. President, you have to step down. This is a serious matter, Mr. President. Lahat po kami sa iyo pong kaalaman ay nakahanda na. Nakapagbagong taon na kami sa aming mga pamilya. At ikaw naman po ang aming aatupagin. We promise you, kahit po magbuwis kami ng buhay, Mr. President, sa laban na to, sa kapakanan ng taong bayan at ng mahal namin sa buhay. Huwag mo kaming sabihin mga destabilizer sa sala na ikaw ang may gawa, Mr. President. Huwag mo kaming ituring na stabilizer or destabilizer sa sala na ikaw ang may gawa. Remember this word, Mr. President. Your time is being closely ended. You have to decide before anything else. Hanggat kapit mo pa ang iyong karangalan. Dahil pag dumating ang hindi namin pare-parehong kagusto, isusuka mo ang iyong kahihiyan. Lahat kayo na nagsamantala sa kaban ng bayan, magmula sa Kongreso, lalo na kayong mga komunista na bumubulong, lahat kayo. Tandaan ninyo, ang ginawa ninyo will be the last at katapusan na rin ng komunista sa Pilipinas. Dahil nakita na ng taong bayan ang inyong mga plataforma, ang inyong mga rason, ang inyong mga dahilan kung bakit minamaniobra ninyo ang isipan ng taong bayan. And that is also a communist tactic. Lilinisin po namin kayo. Huwag po kayong mag-alala. Huwag po kayong mag-alala. Maluwang po ang paglalagyan ninyo. Tandaan po ninyo. Kailangan po namin ngayong gawin ang bagay sa kapakanan ng aming mga mahal sa buhay at sa mga darating na henerasyon. Mamatay man kami. Mamatay man. So muli po, nagpapasalamat po ako. Shout out kay General Mascareñas, kay Colonel Dado, kay General Mitran, kay General De Leon, and the other who support our means to change this government and to fight corruption. I salute you all, Mr. I salute you all. And also to the
heroes of enlisted personnel who fight for the freedom, and also to the special existing voice of Colonel Kerubin, who also our beloved supporter to fight. I address you, sir. I salute you, sir, for being the male that you are one also did by our country. Fight, Colonel. Fight, my Baylor. Fight for the name of the Philippine Marine Corps. Fight. And to all members of Agilion, sa pangunguna ni Kuya Kuyang and the others, from Agilion 1 to Agilion, I think 21, congratulations po sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa taong bayan, especially the needs of our OFW. Marami pong salamat sa kapatiran ng Guardian na parang mga leon na nag-aantay kung kailan sisigaw at kung kailan gagalaw. Maraming salamat po from the original Diablo Squad, GBI, PGBI, GCFI, Guardian International, United Guardians Brotherhood, the Ram Guardians Brotherhood Incorporated, and the other wings of the Guardians, especially the 10 wings of Mindanao. I greet you all and regard ang respeto at paggalang sa kapatiran. And also to the Bloggers Alliance of the Philippines, the DDS-BAP. Tuloy-tuloy lamang po tayo bilang inyo pong pamunuan ang Kuya Ed. Tuloy-tuloy lamang po tayo at gawin po natin ang ating tungkulin sa pagbibigay ng tamang impormasyon, the positive information. Huwag po tayong magpapaloko o huwag po tayong bibigay ng fake news. O alam naman po natin yan. Binabati ko rin po si Kuya Madarahog, si Kuya, hindi ko na sana babatiin ito pero napaka-importante po talaga. Pag kami po'y nagsama-sama sa kanyang programa, sa kanyang lives, warak po talaga ang taong bayan. Kay Kuya Hakiko Mori Dragon. Kuya, maraming salamat. Binabati kita. Kay Kabatang, kay Kuya JK, kay Kuya Aguila ng Mindanao. Assalamualaikum, brother. Kay Kuya Muslim. Kay Kuya Aguila ng Mindanao. And to all community of the Islam, ang kapayapaan po at ang pag-ibig ay sumapuso nawa ng bawat isa sa atin sa ngalan po ni Allah. Lalaban po tayo hanggang makuha po natin ang pagbabago at ang katarungan ng taong bayan. Sa Fraternity Associations of the Philippines, muli po ay nagbumabati po ang inyong brother, kahit hindi po tayo magkakasama, but we are belong in the Fraternity Associations of the Philippines or FAP. Bumabati po ang inyong brother Ed, ang Scout Royal Brotherhood and the Alpha Pi Omega. Salute you. May we always be. Muab. At sa lahat ng organisasyon ng komunidad, binabati ko rin po ang tribo ng Mindanao, magmula sa Lumad hanggang sa Higaunon, kung saan po ay tinanggap bilang makatutulong sa community ang inyong pong Kuya Ed, bilang si Dato Guro o si Dato Magnanao. Binabati ko po kayo ng magandang bagong taon po, aking mga dato sa lapian ng mga elders ng tribo. At the representation of the 7 tribals of Bukidnon. Happy New Year po sa inyo, mga magigiting at sadya naman pong nagpapahalagang mga dato sa ating komunidad. Pagpahalagahan po natin ang ating community at huwag po tayong magpapalokong muli. At sa lahat ng organisasyon na meron ang ating bansa, hindi ko man po kayo mabanggit, sa lahat ng asosasyon, kasama ba yan
o ano pa man organisasyon sa atin sa mga bus terminal, sa tricycle terminal, sa habal-habal terminal, especially Misamis Oriental, and the other groups na nagsisikap at naghahanap buhay ng legal, pakatandaan ninyo, lahat po tayo ngayon ay magsasaper, magmula po sa PhilHealth, Pag-ibig, kuryente, ilaw, tubig. At sa lahat po na inadyasan ng pamahalaang korap na ito. We call our nation, tumatawag po kami sa inyong lahat at umaasa po kami na naandyan po kayo. Hayaan niyo po na ibigay ko sa inyo ang isang pagpupugay at saludo. Manalangin lamang tayo na makuha natin ang laban natin. Sa ngalan po ng ating dakilang tagapagligtas at sa ngalan po ni Jesus na ating Panginoon. Muli po, ang Kuya Ed, bumabati po ng manigong bagong taon ang makabagong katipunero ng bayan na ngayon nyo lamang nalaman. Matagal na po kami bayan, nagkakaisa po kami at nananatili kami nag-uobserba. Kami po ay ang mga hanay ng inyo pong katipunero. Nawa ay kahit papaano ay nakadulot po ng positibong impormasyon kung sino po kami sa larangan na nagkakaisang hangarin na mabago po ang ating gobyerno. Muli po, ang inyong Kuya Ed ay nagpapasalamat sa inyong gift. Hindi ko na po kayo nabati pagmuli. Si Kuya Kiko, si Kuya Piel, si Kuya JK, si Kuya Kabatang, si Aguila ng Mindanao, si Ma'am Emerlyn at si Ma'am Joyce, ang lahat po na positive at lahat po ay nagtutulong-tulong sa programa ni Kuya Kiko Mori Dragon. Kuya Kiko, kay Rion at kay Eko Tango, kay Master Tukayo. Kayo, laban pa rin tayo. At isa lamang po ang aming muling sasabihin. We pray together for the kinds of freedom, for the kind of support of our God Almighty in the name of our Savior Jesus Christ. And we will see on the front. Again, we will see on the front. Sa inyong mga OFW, ma'am, sa inyo, paningkamot ta, ayaw pagkabalaka, na amidire sa kapakanan ng inyong mahal sa buhay at ng amin ding mahal sa buhay. We fight together, we shout one voice only. Whatsoever, ano pa tayo, hindi na po ito panahon para maghiwa-hiwalay. Pingkalawan ka man, loyalista ka man, DDS ka man. Ang bansa po ay nasa peligro. Again, uulitin ng Kuya Ed TV, ang bansa po ay nasa peligro. At sa pagtutulong-tulong at pagkakaisa ng lahat ng sekta ng reliyon, magmula sa nirerespeto natin mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo, Kingdom of Jesus Christ, the Muslim community religions, and the other who are wanted to join. Please, join us in one movement, in one voice, to change the leadership of our country, to save, again, to save our country. Lumulubog na po at nasa peligro na po tayo. Wala na po ritong finger pointing kung sino ang dapat sisihin. Kayo ba, sila ba, tayo ba? No, hindi na po ito kailangan. Ang kailangan po natin ay pagkakaisa na tulad po ng mga walis na kaya pong luminis ng basura at dumi. And we are now calling you all attention, calling to focus this one, and one pray together. Ang Kuya Ed TV po, Bayoko by Group, we have to change this leadership. Again, Mr. President, because you are the special concern of this for being corrupt, lend me your ear
You have to back it now. Again, you have to back it now. Nananawagan na rin kami sa CIA na matagal na nagmo-monitor sa aming mga programa dito sa TikTok, na ngayon alam nyo na ang 926 billion US dollar ay ninakaw na kasama po ng aming mga salapi. Huwag nyo sabihin, papabor kayo sa magnanakaw, Mr. CIA. Mr. CIA, you are not stupid. And we are not stupid too. We know the drill. And this is my country. See you in the front. Ang inyo pong Kuya Ed TV ay nagpapasalamat. Ini-invite ko po kayo na manalangin para magabayan po tayo. Mga kasama, kapanalig, kaisa, we pray together for last ones. Ama, nagpapasalamat po kami sa oras at panahon na to na nakapagprograma pa ang Kuya Ed TV. Maraming salamat po. Sa panalangin namin, Ama, nakalaki po ang aming mga mahal sa buhay sa araw ng bagong taon at sa oras na yun. Maraming salamat po. Gabayan mo po ang aming mga mahal sa buhay o aming Ama. Ikaw po ang magbigay ng assurance at kaligtasan. Cover with the shield of your love, Ama. At ang aming po mga kapatid sa ibayong dagat, ingatan mo po sila. Ang mga kapatid namin po sa Sandatahan at sa National Police, ingatan mo po sila. Ama, sila po yung nag-aantay lamang. Sa grupo po ng lahat na aking nabanggit, nawa ay haplusin mo kami, Ama, sa isang panawagan at sa isang pagkilos, Ama. Ang aming mga kapatid na nasa Islam, Ama, ingatan mo po sila. Iba man ang kanilang pananalig at paniniwala, Ama, ay nagkakaisa kami sa daluyong ng iyong pag-ibig, Ama, na wasto at tama ang ipaglaban ang kapakanan ng taong bayan. Muli po nagpapasalamat kami, Ama, sa iyo pong pangangasiwa at pangunguna na makuha po namin at makamit namin, Ama, ang mithiin namin na mabago ang may kabaliwan at may kurap na pamahalaan ito. Ama, ipahintulot mo po, Ama, kailangan po namin ng lakas na nanggagaling sa iyo, Ama. Sapagkat patotoo lamang sa iyong mga salita, Ama, na kung ikaw ang aming kasama, Ama, 100,000,000 anghel ang siya pong gagabay sa amin at magbibigay ng proteksyon, gaya ng mga magulang namin sa Israel. Nananalig po kami, Ama, sa salitang yan, na ikaw po ang kukupkup sa aming mga buhay at kaligtasan sa amin pong positibong pananaw. Gisingin mo po sila, Ama, kalabitin mo po sila sa kanilang mga puso na magsama-sama po kami sa ikatatagumpay ng aming pagkilos. Ikaw na rin po ang bahala, Ama, sa mga lapastangan, Ama, sa lipunang ito. Lapastangan sa aming pamahalaan, Ama, ikaw na po ang bahala rin sa kanila. Ikaw po ang nakakalam sapagkat ikaw po ang may-ari ng aming buhay. Kung po pwede lang sana, Ama, ay kunin mo na sila. Hindi na po namin kaya ang kanilang mga parusa sa amin sa sala na sila ang may gawa. Kami po ang nagkukumit ng paghihirap na ito. Ikaw po ang tangi naming pag-asa, Ama, sapagkat ikaw ang nasa aming unahan bilang mga mandirigma. Alam namin, Ama, na poproteksyonan mo kami. At gagawin namin ang bagay na ito, Ama, sa iyong kaluwalhatian at sa iyong karangalan. Ang lahat pong ito ay aming pinaniniwalaan na amin na pong natanggap. Sa ngalan po ni Jesus na amin pong dakilang tagapagligtas. Amin. Ang Kuya Ed TV po, maraming salamat at maligayang Pasko po sa inyo at manigong bagong taon. At maraming salamat. We'll see you on the front. Again, we'll see you on the front. For the last call, we have to get this one. Thank you very much. Ang makabagong katipunero po ng bayan sa pangunguna ng inyong pong Kuya Ed.
ay labis-labis pong nagpapasalamat. Sa inyong mga gift, sa inyong pagdalaw, maraming salamat sa mga kasama kong vlogger, especially the Vloggers Alliance of the Philippines. Keep on forcing the true news, the true information that our people needed. Saludo po ako sa inyo. Thank you po. Ang Kuya Ed. Again, manigong bagong taon po. Maraming salamat po. Assalamualaikum mga kapatid.